Nako po, breaking news. Nakakakilabot na balita ito. Mga anak ng Marines at anak ng mga ex-generals napasugod po, pati mga Marines napasugod daw. Di umano, napabunot. Nako, totoo kaya ito? Sinugod ang Malacanang na tila isang sinyales ng people power. Mga Gen Z, mga estudyante nag-walk out sa kanilang mga school para lang pagbigyan ng panahon ang people power at sinugod ang Malacanang. Halaka, sinasabi nila mga kababayan, di umano, mga Marines daw, napasugod. Halaka, totoo kaya ito? Totoo kaya ang balitang ito? Pero ang totoo mga kababayan, napakarami, libo-libo po ang kumalampag sa Malacanang. Dito mga kababayan nagka-tensyon Nagka-tensyon. Tila yung mga pulis medyo umalerto at medyo kabado. Kasi tila mauulit ang September 21. Halaka, nagkabakbakan do yung nagka-tensyon. Nagkahabulan. Halaka, nagkahabulan. Totoo kaya ito? Nako mga kababayan, talagang ang dami. Yung buntot hindi daw makita na bilang ng mga protester na pinaglalaban ang katarungan para makulong ang mga korap. Nako mga kababayan, nagsisisigaw daw ito ng BBM, re-resign, BBM, re-resign. Halaka mga kababayan. Ito po yung sinasabi natin na ang taong bayan ay galit na. Grabe ito mga kababayan. Yung balahibo ko nakatayo na. Kasi nga magkakabakbakan di umano. Nagka-tensyon. Naku mga kababayan, magugulat kayo dito sa balitang ito. Ito yung title ba naman Malacanang sinugod na mga Gen Z. Galit na galit kay BBM. Gustong kalad ka rin. Grabe namang galit na yan. So ngayon mga kababayan, malalaman natin yan. Panoorin natin ang video. Huwag kayong kukurap. Kasi pati kayo kikilabutan sa mga sinisigaw nila. Talagang galit na galit sila mga kababayan. Gustong manakit. Gustong kalad ka rin. Gustong pwersahin na pasukin ang Malacanang. Pero ang mga pulis talagang naka full battle gear. Talagang bakbakan kung bakbakan. Kala mo mga Spartacus na nakatikas pahinga mga kababayan. Hindi kumukurap Kasi pag kukurap mamaya magkabalyahan ito. Nako, eto na. Para hindi na natin patagalin pa, ito ng bakbakan po. Napasugod daw di umano ang mga Marines. Mga retired na general. Totoo kaya ito? Ito na po. Nakakagigil po ito. Magugulat kayo. Mga kabataang estudyante ang nagpatalsik sa ama ni Marcos Jr. noong martial law. At hindi magdadalawang isip ang mga kabataang estudyante na kalad ka rin palabas sa Malacanang si Marcos Jr. upang patalsikin sa kanyang pwesto. So yan mga kababayan, sinisigaw nila kalad ka rin si BBM. Naku, nakakagulat ito. Gusto nilang kalad ka rin palabas ng Malacanang si BBM. Nako, kaya pala yung mga pulis umalerto. Libo-libong pulis ang nakapaligid sa Malacanang. Mga SWAT, mga pulis. Nako, naka-ready talaga. Kahit anong mangyari, bakbakan ito. Dami, grabe, libo-libo. Kakagimbal ito na balita. Taong bayan ito, mga kababayan.
Yung kumanta na, sabay-sabay. Kakakilabot. People power na ba ito? Ito na ba ang hudyat ng people power? Na gaya ng nangyari sa Nepal, sa Indonesia, sa Madagascar, na kinaladkad ang gobyerno na sinuportahan ng militar. Hala ka, mga kababayan, ang dami nila. Hanggang nakakakilabot. Makapanindig balahibo ang nangyayari ito. Ito na ba ang gulo na pinakaabang-abang dahil sa korupsyon ng mga politiko, na mga buhaya sa lipunan? Nakakakilabot na balitang ito. Dumagundong ang paligid ng Manila sa Menjola. Grabe mga kababayan ko. Dami nila. Nakakakilabot. Winawagayway ang mga bandila. Pero pansin ko, ibang bandila, hindi bandila ng watawat ng Pilipinas. Mukhang bandilang pula ang winawagayway. Sinyales na ang mga taong ito ay makakaliwa. Mga kababayan, bandila ng komunista. Alaka. Pero sa awa ng Diyos, mga kababayan, maayos naman at payapa ang kanilang ginawang rally. Pero sabi nila, magkakagulo sa dulo. Totoo kaya ito, mga kababayan? Ang dami. Libo-libong Gen Z ang talagang nagpasiklag ng galit. Galit na galit sa mga korap na politikong ito. Grabe. Kakakilabot na kanilang mga sinasabi dito. Nako po, mga kababayan. Anong sinasabi ng mga komento dito? Grabe na. Hindi matatahimik ang mga Pilipino sa anomalya ng flood control budget hanggat hindi lumilitaw ang katotohanan. Mabuhay po kayo paglaban sa korupsyon ng gobyerno. Hanggang ngayon, wala pang kinakasuhan ang ICI dahil sa sabwatan na bayaran sa flood control. Scam galing sa kaban ng bayan. Sige, magically pa kayo. Maglupasay kayo sa kalsada dahil nahuli ng mga kasama nyo. Kurakot, wala nang pangbayad sa inyo. Kurakot kayo. Galit na ang taong bayan. Halaka, mga kababayan ko, galit na talaga mga Pilipino. Napansin nyo po mga kababayan, mukhang nagdoble na po yung barikada ng bantay ng Malacanang. Kasi nung nakaraan, isang layer lang yan. Kaya mabilis na giniba ng mga nagrarally. Pero ngayon, mukhang tumibay yung wall nila na pangdepensa. Anumang gagawin ng mga rallyista na ito na gustong pasukin at kalad ka rin. Kasi sabi kanina, kalad ka rin. Sino kaya ang kinakaladkad nila, mga kababayan? Mga kababayan, mala Madagascar ito, mala Nepal, mala Indonesia, ang galit ng taong bayan. Ang kaibahan lang po sa ibang bansa, mga kababayan, walang kulay. Dito kasi sa Pilipinas,
May dilawan, may pinklawan, may kulay tae, may kulay tubol. Kaya hindi nagkakaisa mga Pilipino. Hindi nila magaya ang pagkakaisa ng isang nirerespetong malaking reliyon. Pag nag-rally sila, intact, organized, well-planned, sagana sa pagkain, sagana sa tubig. Talagang pinagpaplanuhan, pagsusugod, sama-sama, hindi watak-watak. Iisang lugar, iisang pagkikita. Kaya pag nagsama-sama, napakalakas. Hindi kasi magaya ng mga nagrarally. Kasi watak-watak sila, pero ang grupong ito na pinakamalakas, pinakarespetadong reliyon sa buong mundo. Pag nagrally ito, ang babangga, giba-giba. Hindi magaya ng mga nagrarally, kanya-kanyang kulay May kulay pink, may kulay bangag, may kulay pinklawan. Paano magkakasundo? Hindi alam kung sino ang kalaban. Paano magtatagumpay yung mga people power na yan? Yung iba, nag-aaway pa. Nagrarally, nag-aaway. Doon sa ibang bansa, mga kababayan, alam nila kung sino ang kalaban nila. Yung gobyerno nila na korap. Pero dito, mga kababayan, ang mga ilang nagrarally ngayon, pakawala. Pakawala ng mga protector, pakawala ng mga congressman na korap. Kaya tignan nyo, rally ng mga bayagan ito natin ang ating bandila. Muli mga kasama, pasinsinang anay, compress, para marinig ang ating programa. Mga kasama mula sa likod, wala kayong makitang mga kababayan Ikulong si Tamba. Ikulong si Tamba. Walang ganun Wala kayong makita puro ikulong ang korap, Duterte resign, BBM resign. Ito lang ang nilalabanan nila, pero yung sila na mga may hawak dito na mga korap, na mga kontraktor, na mga congressman, hindi nila kaya. Kaya hindi ako believe sa ginagawa nilang people power dito. May kulay tae. Ito, mga estudyante po ng UP, PUP, at ibang mga universidad na nag-walk out sa kanilang mga klase para mag-rally. Yun nga lang, bandilang pula ang nakikita natin. Wala tayong nakikitang bandila ng Pilipinas. Wala akong nakikita kahit isa na bandila ng watawat natin. Puro bandilang pula ito. Alam na kung sino ang mga ito, mga kababayan. ang mga tiwali, korap at sinungaling sa gobyerno ni Marcos Jr. Nako po. Mga nakaraang buwan, Galit na galit sila kay BBM dito. natin ang kaliwat ng mga kilos protesta. Nako mga po. walkout na dinaluhan ng mga libo-libong kabataang estudyante mula sa mga kabataan, sa mga pamantasan, pribado man o mga pampublikong universidad. Ganito kalawak at ganito palalawak ang kilusang estudyante na nagnanais na mapanagot ang mga korap sa ating gobyerno. So, tignan po natin kung anong sinasabi ng mga komento, mga kababayan ko. Hilahin nyo palabas, kapalmoks yan. Mga ulol, sabi ni Christina Woods. Tindi ng mga komento, mga kababayan ko, galit na galit. Ikulong na mga tulisan dyan sa ating gobyerno. Wala nang pag-asa ang ating inang bayan. Mabuhay mga batang estudyante, ibagsak ang gobyernong angag-angag. Halaka.
Daming tao, kailan kaya darating si Taylor Swift dyan? Sabi naman ni Alan Cerojijos, salamat sa mga estudyanteng nakipaglaban sa mga kurakot para sa ating kinabukasan. Yan ang hindi nakikialam, tumahimik na lang kayo. Damay naman kayo kung mapatalsik ang mga bangag na opisyal. Damay kayo kung magtagumpay ang mga bata. Nako mga kababayan, laban na kung laban ito. Pero mga kababayan, kulang ang pwersa. Dapat kulay Pilipino, kulay kay Manggi na nagmamahal sa tunay na bayan. Alam nyo naman kasi mga kababayan, hanggang ngayon ay tila may pinagtatakpan ang ginagawa nilang pag-iimbestiga. Mula sa Blue Ribbon, mula nung inagaw ni Tito Soto at Ping Lacson, ang Blue Ribbon Committee Chairman kay Marcoleta ay nabahiran na ng katarantaduhan ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Nakita nyo naman mga kababayan, ipinaglalaban ni Senador Marcoleta ang tunay na katwiran. Pero anong nangyari? Hinarang po ng mga kawatan na mga protektor ang ginagawa ni Senador Marcoleta. Lahat po ng kanyang ibinulgar at isiniwalat na mga pasabog na kala mo dinamita na pasabog mula kay Diskaya, kanilang binitawan na mga salaysay na mga isinulat sa malinis na papel, isinulat sa mga letra na mga pahiwatig ng mga salaysay na ito. Pero nung ginawa nila, hinarang po. Lahat congressman. Lahat po nasa kongreso ang mga kawatan. Pero nung ginawa ni Tito Soto at Lacson, Erwin Tulfo at Remulla, hinarang nila si Spouses Diskaya. Inusig nila si Marcoleta. Lumutang si Marines Master Sergeant Orly Gutesa, nagsalaysay sa malinis na papel, na notaryo sa isang abogado. Pero ang nung nangyari sa kanyang affidavit, ginawan ng kung ano-anong kwento. Ginawang masama si Orly Gutesa, sinabihan na peke, sinabihan na nanloloko, at sinabihan si Marcoleta na nagtanim ng isang witness. Kaya sabi ng taong bayan, wala na. Blue Ribbon Committee, binasura. Ipinatigil dahil gusto nilang pagtakpan ang tunay na issue. Kaya pinukpok ng taong bayan ang Blue Ribbon Committee sa liderato ng tatlong ito. Erwin Tulfo, na Dalo Bender. Yes sir, yes sir. Am I right? S.O.J. Remulla. Yes sir. Sabi naman ni Soto, sabi naman ni Ping Lacson, aso, aw, 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 aw. Ganun na yun. Wala na. Tapos na. O ngayon yung ICI naman, ginagawang bobo ang mga Pilipino. Sinabihan na ayaw nilang ibulgar, ayaw nilang i-live stream. Baka daw may misinterpret ng mga Pilipino ang mga ilalabas na pag-iimbestiga. Ginawa pang tanga ang mga Pilipino. Tignan nyo mga kababayan, mga bobo ang mga ito. Ang sarap nyong pagsasampalin. Ang sarap nyong ipakulam kay Madam Auring. Buhay pa ba si Madam Auring, mga kababayan? Diba? Yan ang nangyayari, kaya ang taong bayan galit na sa ginagawang pagtatakip ng kawatang gobyernong ito. History po ang ginawa nila. Bilyones, trilyones ang ninakaw sa taong bayan, sa kaban ng bayan. Ibinulsa ng mga kawatan. Tapos ngayon, puro panloloko ang ginagawa nila. ICI,
isang propaganda, isang kasinungalingan, para kunwari mag-imbestiga pero ang tunay, pagtatakpan lamang ang tunay na kawatan, tunay na buhaya na kurakot. Ito namang grupo ni Secretary Dizon ng DPWH, yung mga kasama sa grupo na committee para linisin daw ang korupsyon ng DPWH, pero mga kontraktor. Yan ang binulgar ni Congressman Leviste, mga kababayan. Wala ka na talagang pagtitiwalaan dito sa mga taong ito. Kasi nga, sabi ng mga nagkokomento ng taong bayan, hawak kasi ng sindikato. Nakakahiya. Kaya pinagre-resign na kayo ng taong bayan, galit na. Pati mga men in uniform, galit na rin. Kaya yung iba na mga retiradong general, mga Marines, na kabaro ni Gutesa, galit na galit. Kaya nga may nabubuong kudete. Pati si BBM umamin, kabado. Dahil yung ilang sundalo umurong sa tiwala ng suporta sa kanya. Sa kanya mismo nang galing yan. Sabi rin ni Browner, meron talagang nagpunta dito nakipag-meeting na nagsasabi na magkakaroon ng revolusyon. Pero sabi ni Browner, hindi pwede. We are stand to the Constitution. We are strong and power. We are not going to include our Constitution or our AFP in the politics. Naka, may lumabas. Meron palang anomalya na 15 bilyones. Sabi, ay kaya pala si Browner, tahimik, nabusalan ng bilyones ang bibig. Mga kababayan, nakakoloko. Yun ang sabi. Binalita yan, viral. Syempre, sinabi, fake news daw. Paninira lang daw. Kung may usok, may apoy sa ilalim, mga kababayan. Sabi ng iba, sinong aamin na buhaya? Wala namang magnanakaw. Magnanakaw ako. Walang ganon. Silang magnanakaw, ganon. Ngayon, yung ombudsman, ang habol si Sara sa 2028 para hindi maging pangulo. Kakasuhan si Bongo, si Trillanes, bumanat. Plunder daw ang kaso ni Bongo. Imbes na yung bossing ang abulin, abay pababa yung investigasyon. Nasa taas na biglang bumaba. O mga kababayan, na masasabi nyo? Yan lamang po ang ating bahagi. Magkomento kayo. Ibahagi ang inyong reaksyon. Makisama sa isyong ito. Huwag nyong palamigin ang isyong ito. Mga kababayan, ang ginagawa nila, pinapaikot-ikot ang mga Pilipino hanggang makalimutan yung isyu ng korupsyon. Pero huwag tayong titigil. Laban po natin ito, laban ng mga Pilipino na tunay na nagmamahal sa bayan. Ginahasa nila tayo, winalangya. Ginawa tayong mga tangat, mga patay gutom. Grabe. 5 bahay sa Forbes Park. Bilyones ang nasa bank account. At hindi, mga kababayan. Salamat, isang like, isang share, isang subscribe. Salamat.